Shabbat Shalom mga kapatiran sa Assembly of Yahuwah Philippines at ngayon po ay araw ng Biyernes at ngayon po nasa pangalawang bahagi tayo sa ating Shabbat. Tapos na tayo po sa Torah reading. Ngayon nandito na tayo na naman po sa pangangaral po ng ating series. We have been on a series of discussion po sa Devarim o Deuteronomy chapter 28. So ngayon po ang ating series ay bigyan po natin ng halaga na itong verses 30 hanggang katapusan 68 po ng Devarim o Deuteronomy 28. Ito pala mga kapatid ay isang prophetic. When we say prophetic, hindi lang ito applicable sa isang grupo o sa mga tao like katulad ng mga bansang iasaral, magiging applicable po ito kahit kanino na maging tagasunod. Tagasunod ni Aba Yahuwah, mga kapatid. Yan po, prophetic po pala itong mga talata na ating pag-usapan today. So, when it says prophetic, kailangan maging maingat po tayo sa possible na mga application sa ating araw-araw po na pamumuhay. Kaya, meron tayong mga references ngayon na ating pag-usapan. Pagpapatunay na kung ano yung sinabi dito sa Devarim 28, na-fulfill po doon sa ibang references. So, hindi complete ang aking mga references dito mga kapatid. So, kaya ito yung ating initial po. Initial po ito na journey dito sa pag-aral nito, looking at it as a prophetic, mga kapatid. So, ibig sabihin, maaring marami pa kayong maidagdag na mga references, mga kapatid. Marami pa kayong maidagdag na mga references. Kaya, open po tayo to add more at pagpatuloy pa nating suriin, mga kapatid. How these verses ay makikita natin as a prophetic sa buhay ng Yasser-Al, sa buhay ng isang bansa, o even man sa ating buhay ngayon, mga kapatid. So, that being said, please allow me to share our screen so that pwede natin pong maibahagi as we proceed na po dito sa ating discussion. So, ito na nga po, mga kapatid, ang ating PowerPoint na ating tatalakayin, mga kapatid, today. Nasa pangatlong episode na po tayo. Episode 1, yung baraka po ang ating na-highlight. Episode 2, yung mga curses po. Baraka kung obedience. Curses kung disobedience. So, ngayon, nasa pangatlong episode na tayo, mga kapatid. Okay po? Deuteronomy series. And ngayon, nakatuon tayo dito sa prophecy, mga kapatid, ng chapter 28 verses 30 hanggang katapusan, mga kapatid, o 68, mga kapatid. So, it's quite lengthy, medyo mataas itong discussion natin, kaya I invite you, mga kapatid, to take part in the reading and then also do the sharing as well, mga kapatid. So, we're done with the blowing of the shofar, mga kapatid. Tapos na po tayo dyan. So, ngayon, patuloy natin kilalanin si Aba Yahuwah. Tahalyam 35 verse 12. Sa aking kabutihan, iginaganti ay kasamaan. Ang aking kaluluwa ay namamanglaw. Ito po ay declaration ni Daud, mga kapatid, as we have been on a series of explaining this, mga kapatid. Kwento po ito sa buhay ni Daud, Haring Daud, mga kapatid. At sa kanyang kwento, makikita natin dito na marami siyang ginagawa ng mga kabutihan, mga kapatid. He is doing many good things, mga kapatid. Ngunit, sinabi ni Daud dito na iginanti sa kanyang mga kabutihan ay ano po? Okay po? Iginanti sa kanyang mga kabutihan ay mga kasamaan.
Anyone here can relate. Kayong mga manunood sa Republish. Siguro kayo ay dumaan din sa ganun ng mga karanasan na kung saan may kapitbahay siguro or kapatid o kaibigan o ninuman mga kapatid na kilala mo. Ginawan mo siya ng mabuting magbagay. Pero dumaan mga kapatid ang panahon na ang ibinalik sa inyo ay something na kasamaan or evil or something that can harm you, mga kapatid. So, kung ikaw yung nasa shoes o sa kalagayan ni Daud, ano po yung maramdaman mo, mga kapatid? O, di ba? Siyempre, tao lang tayo, no? Maramdaman mo na parang sakit. Ang sakit at parang hirap tanggapin, mga kapatid, kasi ang ginawa mong kabutihan, ang binalik sa inyo po ay kasamaan. Mga kapatid, ito pala ay isang prophetic din po. O, di ba mga kapatid? Kanina, pinag-usapan natin na itapon na lang ang pag-iisip ng mga tao noon, hindi na kailangan yung Old Testament. Mga kapatid, hindi ganoon ang ating pananaw. Kailangan pag-aralan ng mabuti ang Old Testament. Kasi marami pong mga sinasabi ng Old Testament ay may ugnayan po sa New Testament. Halimbawa dito, itong statement ni Daud ay katulad din po sa nangyari kay Yehosya. It is a prophetic of Yehosya. Kung basahin niyo po ang Luke chapter 22, rather chapter 23, mga talata 21 and 23. Okay po? And it talks about Pilate, mga kapatid. Sa harapan ni Pilate, binigyan niya ng pagkakataon na ang mga tao po humusga kay Yehosya. Pero ano po yung sigaw ng mga tao? Diba? Sigaw po ng mga tao, ipako siya sa kahoy. Ipako siya sa kahoy. Yun po ang sigaw ng mga tao, mga kapatid. See? In spite, mga kapatid, sa lahat ng mga kabutihan na ginawa ni Yahusha, ano po yung mga kapatid? Papagaling sa mga may sakit, o di ba? Pagpapakain doon sa mga 5,000, more than 5,000, more than 4,000. Mga kapatid, di ba ang tindi? Ang tindi ng mga kabutihan na ginawa ni Yahusha sa mga tao. Ngunit ano ang isinukli? Ano ang iniganti ng mga tao doon kay Yahusha? Sigaw po ng mga tao ayon sa Luke 23, sigaw ng mga tao, ipako siya sa kahoy. Ipako siya doon sa kahoy. Mga kapatid, ito po ay na-fulfill. Ayon sa declaration ni Daud, Tahaliam 35 verse 12, na-fulfill po. Luke 23, 21 to 23 po. Na ito pala ay may ugnayan. Ito pala ay may halintulad o kapareho din sa nangyari kay Yahusha. O mga kapatid, sino yung mas masakit? Yung karanasan ba ni Daud o yung karanasan ni Yahusha? So yan mga kapatid, malinaw na mas mabigat yung naranasan ni Yahusha kasi bigay tudo po ang kanyang serbisyo bilang pagtulong, pagpakita ng compassion and love sa mga tao. But at the end of the day, ang sigaw po nila, ipako si Yahusha sa kahoy. That being said, mga kapatid, ang Aba na ating pinag-uusapan dito ay walang iba kundi si Aba Yahuwah. Ito nga yung apat na mga titik, Yad, He, Uwa, He. Na kung ating babasahin po yan mga kapatid, Yahuwah. Yahuwah, mga kapatid. Yahuwah po ang Ama na nagmamahal sa atin na kung saan ang kanyang anak ang iginanti, ang isinukli sa kanyang kabutihan ay kasamaan po sa pamamagitan ng pagpapako ng mga tao sa kanya doon sa kahoy. Ito po yung Aba na ating nakilala na lubos-lubusang nagmahal
sa pamamagitan ng pagpadala po ng kanyang anak. At wala tayong duda sa kanyang mga titik kasi nandyan po yan nakasulat sa mga titik po ng mga scriptural character. At being said, patuloy po natin kilalanin si Yahushua. Si Yahushua naman po mga kapatid, ayon sa unang Yaokanan, chapter 2, verse 23, ang sinabi po rito, ang sinumang nagkakaila sa anak, so those who deny the Son, ay hindi sumasa kanya ang Ama. Yung tao na yon na ipinagkaila ang anak ay hindi sumasa kanya ang Ama. Yun ang mga kapatid. Ang nagpapahayag sa anak ay sumasa kanya rin ang Ama. Saan po ang gusto mo, mga kapatid? Saan po dito o alin po dito yung gusto nais mo, mga kapatid? Dito ka ba sa hindi mo ipagkaila, ay dito ka ba sa ipagkaila mo ang anak? Ang mangyari, hindi sumasa inyo ang ama. Or dito ka ba sa ipahayag mo ang anak? Ipakilala mo ang anak? Paniwalaan mo ang anak, mga kapatid. At anong mangyari? Sinasabi diyan, sumasa kanya ang ama. Mga kapatid, masakit isipin, masakit tanggapin na meron tayong mga kapatiran na hindi ganito katindi ang kanilang pagpakilala at pagkilala sa anak. Oo, binabanggit nila ang pangalan ni Yahushua, pero yung kanilang pagpapahayag, tingin ko may kulang mga kapatid. Ang kanilang ang kanilang bigay, pugay, puri at pasasalamat kay Yahushua ay hindi ganoon katindi mga kapatid. So, ayan, nais kong ipadama sa lahat dito na tayo rito sa Assembly of Yahuwah mga kapatid, Philippines. We both believe the Father and the Son. Yahuwah yung Ama, Yahushua po, Yahuwah yung ating Aba mga kapatid, at Yahushua po ang Ban, ang anak ni Aba Yahuwah. So yan mga kapatid, that being said, ito po yung 5 mga titik. Yung iba, 6 na titik ang kanilang pinaniwalaan. But tayo mga kapatid, dahil nakasulat po ito dito sa Hallelujah Scripture, 5 mga titik lang po. Yahu, Siyan, Ayan. At kung ating babasahin po yan, Yahu, Siya or Yahu, Siya, mga kapatid. At when we declare Yahushua, we are declaring Yahuwah saves. Yahuwah delivers. So, yan po mga kapatid. Ito na nga po yung ating series ngayon. Deuteronomy 28, nasa verses 30 hanggang 68, hanggang sa katapusan mga kapatid. At ito po ay prophecy nga kung ating titingnan. This is a prophetic mga kapatid. So ito po yung ating picture sa mga kapatiran sa US, Assembly of Yahuwah. Yun po ito USA, but nasa iba't ibang mga state po sila ng US. At iba ay nasa outside US din po na dumalo sila sa ganun na mga gathering. Okay po, so nasa episode number 3 po tayo. So ngayon, bigyan po natin ng kunting introduction. Itong remaining na mga verses, ibig sabihin itong verses 30 hanggang sa 68 mga kapatid. These remaining verses are considered prophecy. Opo, considered prophecy po. That will take place over every Yasaral or every believer of Yahuwah and Yahushua in our times. So yung katotohanan na pinag-usapan dito noon, katotohanan pa rin sa ating panahon ngayon at makikita at mangyayari sa ating panahon ngayon. So as we go through the page, as we go through sa mga talata, mga verses nito, paghimay-himayin natin mga kapatid, but dahil kulang ang panahon, kayong mga manonood sa Republic, take your time to read one verse and then find other references kung saan ito ay na-fulfill. Are you getting the idea po?
paghimay-himayin natin ito. But dahil kulang ang ating panahon, mga kapatid, kayong mga manonood sa Republish, pwede ninyong i-pause ito and then maghanap kayo ng mga other references as a fulfillment po kung ano yung nakasabi sa mga talata na ating pag-usapan ngayon. At yan po ay applicable hindi lang po sa bansang Yasharal, also known as Israel, mga kapatid, but to every believer in our current time of believers of Yahuwah and Yahushua. These things will happen right before your eyes or right before their eyes if you will disobey these commandments. So, meron tayong kulang na word dito, no? These things will happen right before your eyes or sa ating mga mata if you will disobey these commandments. So, ano itong mga bagay dito na mangyayari? At ito'y nangyari na sa bansang Yasharal at patuloy pang mangyari ng kanino man, mga kapatid, na sumusunod ni Abba Yahuwah. Ngayon, tingnan natin yung from the perspective of history, mga kapatid. Unang bansa kung saan nilusob ang Northern Kingdom, mga kapatid, the 10 tribes. Kasi nahati po ang Yasharal sa panahon na ito ng paglusob po ng Assyrian Empire sa panahon na yun. 722 BC, mga kapatid. Ito po yung era, ito po yung time na yun. 722 BC. Itong Dabariam, mga kapatid, ito po ay napag-usapan pa 1200 BC kung hindi ako nagkamali sa timeline dito. 1200 BC, kung hindi ako nagkamali, ito yung possible na timeline. And then pagdating dito sa Assyrian captivity, na-fulfill po 722 BC. Okay? Nabihag po yung Northern Kingdom. Ang nagbihag naman din po ng Southern Kingdom, which is Yehuda, mga kapatid. Dalawang tribe lang po yun. Yehuda and Benjamin, mga kapatid. Benjamin. So, yun, Southern na po yun. Ang nagbihag naman po sa kanila ay tinatawag natin na Babylonian captivity. 586 BC po ang time frame natin dyan. And then, another event na nangyari, yung tinatawag na Roman dispersion o the Jerusalem siege na kung saan lumusob ang Roma, mga kapatid, back in 70 AD. Yan po ay nangyari. Then, another historical event na kasama o related dito is itong tinatawag na transatlantic slave trade. What comes into your mind dito, mga kapatid? Ano yung nakikita ninyo na mga movies o mga kwento na nakikita niyo dito? And it happened between 15th to 19th century. AD na po yan, mga kapatid. Yung kanina nga sa itaas doon, yun ay mga BC po yun. But dito ay AD. Ano yung mga naririnig niyo mga kwento? Saan ba ito nanggaling itong mga slave na ito? Anyone would like to interact po? Meron ba kayong naalala sa history po? So, ito po yung mga... Black people. Yes, go ahead, sister. The black people po, Brother Dan? Tama. Ito po yung mga black people. Ito po yung mga black American. Or rather, yung mga African nga na dinala doon sa Amerika na they are now considered black American. Ito po sila ay bahagi dito sinatawag na transatlantic slave trade. Kumuha po doon ang mga white po, pumunta doon sa Africa, bumili po sila ng mga tao doon, ng mga black. At ayun, pinagbenta po sila dito pagdating sa Amerika. So this is quite a long history and painful history po para sa mga black American. At marami pong mga naniniwala na itong mga African people na ito ay mga Yasharal. Mga dugo po ito ng mga totoong Yasharal, mga kapatid.
Bakit po? Kasi nga, kung tingnan natin ang history, nabihag nga sila. Ang Northern Tribe, nabihag sila mga kapatid. At for your information, hindi po sila nakabalik. Opo? Hindi po sila nakabalik sa kanilang bansa. Okay? Kaya nung pumunta si Yahushua dito sa mundo, ano yung sabi niya po doon sa Matatiao chapter 15? Anong sinabi niya doon sa Canaanite woman? Matatiao chapter 15. I came to seek the lost tribe of Yasar-al, Mm. mga kapatid. Kasi in literal, yung born Yasar-al na nabihag sa panahon ng Assyrian, mga kapatid, 722 BC, ay hindi po Mm. sila nakabalik. So, ibig sabihin, they are also scattered in the different parts of the world. And some believe, most of them went to Africa, mga kapatid. At ganoon din po, Babylonian captivity. Opo, may nakabalik doon. Pero meron ding iba na hindi nakabalik. And they also went into different parts na rin po. Ganon din po ang nangyari sa Roman invasion. Pag nung nilusob sila ng Roma, mga kapatid, 70 AD, maraming namatay sa panahon na ito. At talagang wasak, mga kapatid, na wasak ang temple, ang hayakal doon sa Jerusalem, na wasak dahil si Vespasian ba yun, no? Titus Vespasian, Vespasian, Titus Vespasian, ang talagang matindi na pinalusob niya at pinasira yung hayakal, yung temple, mga kapatid. So, ayan, that being said, yan po ay isang introduction mamaya. Balikan po natin yan, mga kapatid. Meron po tayong mga other references mamaya. Okay, mga kapatid, sa dakong ito, babasahin po natin itong mga talata na ito. Can I ask volunteer? So, huwag niyo lang pong banggitin itong mga reference natin kasi yan po ay dagdag na pagpapaliwanag natin mamaya. At pwede pa kayong makadagdag pa ng marami pang mga references, mga kapatid. So, if you notice, wala tayong mga comments sa baba, no? Kasi we want you to have the freedom na saan kaya itong verse nito ay na-link or na-fulfill. Saan kaya siya na-fulfill? So, ayan, can I ask volunteer to read mula 30 hanggang 34, mga kapatid? Can anyone? Ako, Brother Dan. Opo, Sister baka sayaw. Deuteronomy 28:30. Ikaw ay mag-aasawa at ibang lalaki ang sisiping sa kanya. Ikaw ay magtatayo ng isang bahay at hindi mo tatahanan. Ikaw ay magtatanim ng ubasan at hindi mo mapapakinabangan ang bunga niyon. 31. 31. Ang iyong baka ay papatayin sa iyong paningin at hindi mo makakain yun. Ang iyong asno ay gawin sa harapan ng iyong mukha at hindi na maibabalik sa iyo. Ang iyong tupa ay ibibigay sa iyo sa iyon makaaway at walang tutulong sa iyo. 32 po. 32. Ang iyong mga anak na lalaki at babae ay ibibigay sa ibang bayan at ang iyong paningin ay titingin at mapapagod ng paghihintay sa kanila sa buong araw at ikaw ay walang magagawa. Okay po. So, mga kapatid, salamat Sister Bakar Asayaw sa nabasa mo. Mga kapatid, sa nabasa ni Sister Bakar Asayaw, kanina yung ating sinabi na if you will disobey, Mm. if you will not follow, these things will happen before your eyes. Okay? So, yan, tingnan mo. These things will happen before your eyes. Ikaw ay mag-aasawa at ibang lalaki ang sisiping sa kanya. Ikaw ay magtatayo ng isang bahay at hindi mo tatahanan. Ikaw ay magtatanim ng
ubasan at hindi mo mapagkinabangan ang bunga niyan. Okay? Ang iyong baka ay papatayin sa inyong paningin. So, itong lahat ng mga pangyayari ito ay this will happen right before your eyes, mga kapatid. Malinaw po? Maliwanag ba mga kapatid? Anong mangyari doon sa kanyang sa asawang babae? Yes po. Okay? Ibang tao yung magkaroon ng intimacy. Sa harapan mo yan, makikita mo. Ganon din po ang tahanan na gagawin. Ganon din po yung mga baka, papatayin sa inyong paningin. O, tingnan mo, sa inyong paningin na pinag-usapan eh. Hindi mo makakain yun, you see? Sabi-sabihin, nangyari yan sa harapan mo at ikaw na sana yung kakain pero hindi mo makakain yun. See? Aagawin sa harapan ng inyong mukha. So malinaw mga kapatid na ang lahat ng mga bagay na mangyayari ay talaga it will happen right before our eyes, mga kapatid. Wow, no? Nakindi, no? Tingnan mo yung mga anak mo nyo, no? Ang iyong mga anak na lalaki at babae ay ibibigay sa ibang bayan. Hindi yun ibibigay yung wala ka dyan, but ibibigay yan na makita mo talaga. Kaya tingnan mo, at ang iyong paningin, see? At ang iyong paningin ay titingin, see? At mapapagod ng paghihintay sa kanila. So mga kapatid, these things will happen right before our eyes. What will happen to our children na mga lalaki at mga babae, mga kapatid? At ikaw ay walang magagawa. Meron ba kayong sister baka sayaw? Meron ka bang masasabi dito? Ah, para sa akin, grabe ang emotional impact, brother. Dan. Tama. Watching, makikita mo helplessly, Opo. wala kang magawa. Yun ang masakit na wala kang magawa. Gusto mong may solusyon or tutulong ka or may magagawa kang pero wala. Yun ang kumbaga, yung iba ay mababaliw. Opo. This drives home the message na without was protection, even the things na atin ay can be taken from us. Kaya sa warning na to, sa mga verses na to, maramdaman natin ang love ni Abba Yawa sa paraan na ang kanyang warning ay para huwag natin na maranasan ang mga paghihirap ng damdamin kasi talagang napaka masakit po. Yan lang po, brother Dan. Okay po. So, ayan mga kapatid, no? Makikita natin na antindi, no? Antindi ng mga pangyayari na yan. Okay po. So, meron tayong reference dito sa chapter 11 but ng pangalawang Samuel, no? Chapter 11. But hindi ko po na-encode yung ating verse dyan, no? Chapter 11 ng unang pangalawang Samuel. But hindi ko po na tama pagka-encode dyan, no? But ito po ay kwento patungkol kay Daud, mga kapatid. Okay? So, ano po ang pinag-usapan dito? Patungkol po kay Daud yan. Na kung saan, dahil sa ginawa ni Daud, Abba Yahuwah will rise up something, an event. Bakit po yan? Kasi, di ba yung kwento sa chapter 11, ito po yung ginawa o kasalanan ni Daud na pinapatay niya sino po? Si Uriah po, di ba? Oo, ito po yung kwento dito. So dahil doon sa kanyang ginawa, so ano po yung gagawin ni Abba? Hinanap ko ngayon ito sa chapter chapter 11 ng unang hari po. Merong sinabi dito na dahil sa ginawa mo, sabi ni Abba, I will raise up a situation na kung saan makikita mo ang inyong asawa
kumbaga kung ano yung ginawa ni Daud doon kay Batseba at ginawa niyang kasalanan doon kang Uriah, yun din po ang gagawin ni Aba na will rise up from his house. Okay? Na kung saan magkaroon po ng problema si Daud sa hinaharap. But anyway, hindi ko makita talaga, no? But anyway, let's proceed na po tayo sa chapter 16. Kasi sa chapter 16 verse 21, diyan po na-fulfill. Kung ano Yes yung po. sinabi sa verse 30, na-fulfill po dahil sa kasalanan ni Daud, violating the law, violating the command of Abba Yahuwah. Anong mga kasalanan niya diyan? Thou shall not murder, thou shall not kill, di ba? Ano pa po ang kasalanan niya dito? Thou shall not commit adultery. Opo, so ayan, basically, nandoon na yung kanyang mga kasalanan. So, dahil sa kasalanan na yan, anong ginawa ni Aba? In the house of Daud. Okay, yan ang something na mangyari sa house of Daud. Which is dito sa chapter 16, na-fulfill po. Okay? Na-fulfill po kung ano yung nangyari sa kanya. Okay? Can somebody open to chapter 16 po? Papa, Brother Dan. Aba. In every Bible, Ahithophel answered. Okay po, sister, dito na. Sandali lang, no? Nakita ko na mga kapatid, chapter 12 pala, no? Chapter 12, verse 11. Okay po? I-correct po natin ito, no? 2 Samuel chapter 12, verse 11. Thus said Yahuwah, see, I am raising up evil against you from your own house, and shall take your wives before your eyes. See? Before your eyes, mga kapatid, sinabi yan, no? And give them to your neighbor, and he shall lie with your wives in the sight of the sun. So, ibig sabihin, yung mga asawa ni Daud ng pinag-usapan dito, someone from your neighbor, makipagsiping sa kanila sa harapan ng mga tao at sa harapan ng araw. Bakit po yun? As a consequence doon sa kanyang kasalanan na ginawa against Uriah. Kasalanan niya with Batseba, mga kapatid. Opo, so ngayon, na-fulfill ba yun? So dito sa chapter 30, yan, verse 30, ikaw ay mag-asawa at ibang lalaki ang sisiping sa kanya. Maliwanag ba, mga kapatid? Dahil sa nag-violate si Daud doon sa ginawa niya kay Batseba at Uriah, mga kapatid, dito sa chapter 12 verse 11 ng 2 Samuel, may babala, may prophetic fulfillment. At dito sa chapter 16, ano nangyari po? Na-fulfill po. Basahin mo daw, Sister Sayaw, chapter 15:21. 21. Chapter 16:21. Okay, go ahead po. Yes. Ahithophel answered, sleep with your father's concubines, whom he left to take care of the palace. Then all Israel will hear that you have made yourself obnoxious to your father, and the hands of everyone with you will be more resolute. So they pitched a tent for Absalom on the roof, and he slept with his father's concubines in the sight of all Israel. Yan po. See? Na-fulfill. Nandoon ginawa ni Absalom. Advice ni Ahithophel, kay Absalom, yun ang gawin mo. May mga concubines ang ama mo dyan na naiwan. Diba ito na yung time na nagtago-tago na si Daud. Nagtago-tago na si Daud sa panahon na ito. Yes, so dito na po na-fulfill. Dahil consequence ito sa kasalanan niya at dahil na-fulfill ang Deuteronomy 28 verse 30, mga kapatid. That if we disobey what Abba Yahuwah commanded, these things will happen. What? Yun nga, mag-aasawa, ibang lalaki ang sisiping.
At sino yung nagsiping sa mga concubines ni Daud? Walang iba ang kanyang anak mismo. O di ba, what a shame mga kapatid. At hindi ito ginawa na nakatago, but doon sa rooftop na kung saan kita ng mga tao ng Yasaral, kasi sa panahon na ito, isang Yasaral pa sa panahon na ito mga kapatid. Kita nila. Okay? And doon sa rooftop, sabihin na fulfill po kung ano yung sinabi sa chapter 12 na sa sikat ng araw gagawin yun. O, di ba mga kapatid? What do you think? Na-fulfill ba ang sinabi sa verse 30? Na-fulfill Yes po po. sa buhay ni Daud dahil nag-disobey siya. Mm. So ang tanong po, meron pa bang ibang mga kwento? So kayong mga manonood sa Republish, I challenge you. Hanap pa kayo ng ibang mga references na kung saan ito'y na-accomplish, ito'y na talagang naisabuhay dahil nga nag-disobey, dahil nga hindi sinunod yung kalooban ni Abba Yehowa. Okay po. So, moving on. Meron kayong mga references sa verse 31. Baka meron pa kayong mga references diyan. Kayong mga manonood sa Republish, I challenge you, buksan pa ninyo ang ibang mga references ninyo kung saan na-fulfill ang verse 31 at saan na-fulfill din po ang verse 32. But due to lack of time, proceed tayo sa susunod na mga references kasi napakarami pa pong basahin at pagpapaliwanag natin. Okay, can I also invite another reader? 33 hanggang 36 po. Ako po, Brother Dan. Opo, Sister Lilieta. Salamat po, Sister Bakar Alsayaw, sa pagkabasa kanina. Go ahead po ngayon, Sister Lilieta. Go ahead po. Ang bunga ng iyong lupa at lahat ng iyong gawa ay kakainin ng bansang di mo kilala. At ikaw ay laging aapihin at gigipitin. 34. Kaya't ikaw ay masisiraan ng isip dahil sa tanawin na makikita ng iyong mga mata. 35. Sasaktan ka ni Yahuwah sa mga tuhod at sa mga hita na isang masamang bukol na hindi mo mapapagaling mula sa talampakan ng iyong paa hanggang sa bao ng iyong ulo. Wow. 36. Dadalhin ka ni Yahuwah at ang haring ilalagay mo upang manguna sa iyo sa isang bansang hindi mo nakilala, maging ang iyong mga ninuno, at dooy maglilingkod ka sa ibang mga Diyos na yari sa kahoy at bato. Okay po. So, ayan mga kapatid, sa nabasa ni Sister Lilieta. Wala akong mga reference dito, pero ano sa palagay mo, Sister Lilieta? Meron kayong maalala dito sa mga verses na ito? Or ano po yung mga comment natin or ating mga... Kasi ito po isang prophecy na mangyari po, halimbawa, dito sa verse 33. Maging alipin sila, okay? Bunga ng inyong lupa at lahat ng inyong gawa ay kakainin ng bansang di mo kilala. So, gaano po kahirap ito na pinaghirapan mo yung farm, tanim ka ng maraming mga kakanin and whatever, tapos mga tao sa ibang bansa ang kukuha nito at aapihin ka. Aapihin tayo. Tingnan mo, ito na sa verse 34, nandito naman po makikita ng iyong mga mata. So again, these things are going to happen before you or before us if we will disobey Abba Yahuwah. Mga kapatid, ito ay mangyayari sa harapan ng ating mata. Sasaktan ka ni Yahuwah ng mga tuhod, hita, okay, ng masamang bukol. Hindi mapapagaling mula sa talampakan ng inyong paa hanggang sa bao ng iyong ulo. Dadalhin ka ni Yahuwah at ang haring ilalagay mo upang manguna sa iyo ay isang bansang hindi mo nakilala. Naalala ba niyo mga kapatid na ang Yasaral noon, humingi po sila ng hari. Di ba? Yes.
Sino yung prophet na kung saan nakipag-usap ang Yasar-al at humingi sila ng hari? Sino nga ba yun? Si Samuel, no? Samuel. Samuel Oh, po. Prophet Samuel po yun. And then, pagkatapos, ah, nagalit po. Nagalit po si Aba Yehoah kasi nga yung paghingi nila ng hari, ang ibig sabihin po noon ay wala na silang tiwala kay Aba Yehoah. Di ba? So, hindi sana ibigay ni Aba Yehoah yun. Pero alam ni Aba Yehoah na wala ang kanilang puso ay wala na sa kanya. So, binigyan sila. Pero may babala si Aba. O, bibigyan ko kayo ng hari. Pero ito yung mangyari. Gagawin kayong ano po? Alipin. Kasi yung mga taxes, okay? Gagastos kayo upang itong hari na ito ay patuloy na maglingkod sa inyo. Gagawin kayo ng alipin, di ba? Ganito rin ang sinabi ng verse 33-36, mga kapatid. Maglilingkod kayo. Sinabi diyan, okay? Ano sinabi po dito? Magiging alipin kayo dito sa verse 33. Alipin at gigipitin, mga kapatid. So, that being said, rather, dito sa verse 36, mga kapatid, no? Dahil sinabi dito, manguna sa inyo isang bansang hindi mo kilala, maging sa inyong mga ninuno at dooy maglilingkod ka sa ibang mga makapangyarihan na yari ng kahoy at bato. So, what else you wanna explain or share from this, mga kapatid? Okay po, allow your mind as we proceed. As we proceed po, allow your mind to work. Salamat po, Sister Lilieta. Yung mga kaming manonood sa Republish, marami po kayong mga references na pwede pa ninyo pong i-pause ito at you search more scripture. Dito ngayon sa verse 37, meron tayong mga references dito. At dito rin po sa verse 38, okay? Meron tayong mga references. 39, we have 1. Okay, 40, 41, okay? Wala tayong reference dito, but kayong mga manonood sa Republish, you can also search more. Saan ba ito na-apply? Saan ito nangyari o na-fulfill? Okay po, can I ask another volunteer o sino pa ang nais mag-volunteer? Kung okay pa, Sister Lilieta, Sige po. tuloy mo pang basahin kasi marami pa tayong babasahin. Go ahead po. Sige po. Okay. Ikaw ay magiging katatakutan, isang kawikaan at isang bukang bibig sa lahat ng bayang pagdadalhan sa iyo ni Yahuwah. 38. Magdadala ka ng maraming binhi sa bukid, ngunit kakaunti ang iyong titipuhin sapagkat uubusin ng balang. 39. Ikaw ay magtatanim ng ubasan at iyong aalagaan, ngunit hindi ka iinom ng alak ni magmimitas sapagkat kakainin niyo ng uod. Wow. 40. Magkakaroon ka ng mga puno ng olibo sa lahat ng iyong mga nasasakupan, ngunit hindi ka magpapahid ng langis sapagkat ang iyong olibo ay malalagas. 41. Ikaw ay magkakaanak ng mga lalaki at mga babae, ngunit sila hindi magiging iyo sapagkat sila ay pupunta sa magkabihag. Oh, kapatid. Wow, napakatindi po, no? Napakatindi po dito. Focus tayo dito sa verse 37. Meron tayong reference yan. Ikaw ay magiging katatakutan, isang kawikaan, at isang bukang bibig sa lahat ng bayang pagdadalhan sa iyo ni Yahuwah. Okay po? So, kung sa English, you become a proverb o magiging salawikain ka.
may mga taong makakita sa inyo at meron silang maisabi patungkol sa inyo. Okay po, ito ba ay na-fulfill? Tingnan natin ang unang hari, chapter 9. Was it fulfilled, mga kapatid? Already. After sinabi yan, na-fulfill ba yan sa bansang Yasar-al? Opo, Opo. chapter 9 ng unang hari. Anyone would like to read? Opo. Go ahead, Sister Bakar Sayao. 7. Then I will cut off Yasharal from the land, and I have given them, and will reject this temple I have consecrated for my name. Yasharal will then become a byword and an object of ridicule among all peoples. Okay po, anong sinabi dyan? Yasar-al will become a proverb. Sa iyong binasa, sister, will become a byword. No? Byword. Okay. And a mockery among all the peoples. So, yeah, okay, go ahead, sister. 8. This temple will become a heap of rubble. All who pass by will be appalled and will scoff and say, "Why has the Lord done such a thing to this land and to this temple?" Okay, so Appalled. why has Yahuwah has done to this land and to this house? So magiging rubble, magiging anong mangyari doon sa hayakal? Okay? Magiging ano po, destroyed yung hayakal. At yung mga tao ay sasabi na talagang inabandona. Okay? Aba Yahuwah abandon this house. Mga kapatid. Ang tanong, ito ba ay na-fulfill? Yes, na-fulfill po. Bakit? Kasi hindi nila sinunod ang kautusan ni Aba Yahuwah. Tingnan po natin yung Tahalyam 44, verse 14. Tahalyam 44, verse 14. Ano po ang nakasabi? 44, verse 14. You make us a proverb among the nations. See? And shaking off the head among the peoples. You make us a proverb. Nagiging kasabihan. Itong mga Yasar-al, itong mga tao nito, ay wala nang pag-asa, pinabayaan na. Okay? So, ayan mga kapatid, very painful po yan. At kailan mangyari yan? Kapag merong disobedience po, mga kapatid. So, yan, verse 37, na-fulfill na po, nangyari na po yan sa bansang Yasar-al. Na kung saan, they were taken into captivity. Kasi yan po ang sinasabi diyan, mga kapatid, na there will be a byword, a proverb, magiging ano po sila, mga kapatid, magiging kawikaan sila, isang kawikaan or bukang bibig, kumbaga, dahil sa ano yung pangyayari na ini-allow ni Aba bilang consequence doon sa kanilang pag-disobey kay Aba Yahuwah. What about sa verse 38 po? Magdadala ka ng maraming binhi sa bukid, ngunit kakaunti ang inyong titipunin sapagkat uubusin ng balang ang inyong mga ani. Ano pong sinabi sa Micah 6 verse 15? Anyone can read on Micah? Chapter 6 verse 15. You will, ako Brother Dan. Opo, Sister Bakar Aseo. You will plant but not harvest. You will press olives but not use the oil. You will crush grapes but not drink the wine. So malinaw po. Ang sinasabi niya dito, through Prophet Micah, dahil nag-disobey kayo kay Aba Yahuwah, so yan ang mangyari. You shall sow but not reap. Magtanim ka, pero wala kang maaani. You go into business, you start a business, you spend a lot of investment, capital and all, pero walang ROI. Return of investment. Wala pong return of investment.
Kung planting man ng palay, whatever doon sa farm, ganun po ang mangyari. Grabe nagpuyat, grabing trabaho, working here and there, pero wala pong maaani. Di ba ang hirap mga kapatid? Ang Mm. hirap po. Let's proceed po sa Joel chapter 1 verse 4. Then somebody also will read Haggai chapter 1 verse 6. Sige po, sinong magpunta sa Joel o Yoal chapter 1? Ako po, Brother Dan. Okay, go ahead. And then someone will go sa Haggai o Haggai 1 verse 6. Go ahead po. Joel 1:4. What the locust swarm has left the great locusts have eaten. What the great locusts have left the young locusts have eaten. What the young locusts have left, other locusts have eaten. Okay po. So, anong nangyari dyan, sister? Hmm. Sino yung nag-ubo sa mga harvest nila? Hmm. Locust, di ba? Locust, opo. Opo. Grabe yung locust, no? Locust Hmm. can really, talagang grabing mag-ubos po yung locust. Kasi walang maiiwan dyan. Kung palay man o ano man yan, walang maiiwan yan kapag darating yung locust. Kasi marami po yan. It will come on a volume. By the million siguro yan. At walang tanim dyan, dahon man at bunga na maiiwan. Mauubos yan lahat. Kapag yan ang mag-attack, mga kapatid. Yan. Anong sinabi dito sa Haggai? Haggai 1 verse 6? Ako, Brother Dan. Opo, Sister Lilita. Go ahead po. Okay, you have sown much, but brought in little. Eat, but do not have enough. Drink, but you are not filled with drink. Clothe yourselves, but no one is warm. And he who earns wages to put into a bag with holes. Bakit po ganun ang nangyari? Okay, anong dahilan kung bakit nangyari yan? Kung basahin mo yung verse 3 and 4 and 5, dahil ano po? Pinabayaan nila ang tahanan. Tahanan. They abandoned the house of Abba Yahuwah. Verse 5, sabi niya, now, thus said Yahuwah of hosts, consider your ways. Sabihin, yung kanilang daan, yung kanilang mga pamumuhay, ay hindi na sila namumuhay ayon sa kagustuhan ni Abba. Taking care of the house of Abba Yahuwah. Guarding the Torah of Abba Yahuwah. Bakit po? Kasi sa Haggai na ito po yung nangyari pagkatapos silang nabihag sa Babylon. Okay po? After they were taken into Babylon, mabuti sila ay nakabalik, mga kapatid. Nakabalik po sila. But, nung nakabalik na sila, yun, wala silang time na i-repair, i-rebuild yung temple na nasira, mga kapatid. Because sa panahon ng Babylonian captivity, nasira talaga yung temple doon sa Hayakal. Yung temple, yung Hayakal na ipinatayo ni Shalomo o Shaloma, mga kapatid. Yun ay nasira panahon ng Babylonian captivity. So ngayon, nung bumalik na sila, oh, grabe, they were very busy planting their field and all, blah, 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 hanggang mga kapatid na napabayaan na nila yon. So kaya, anong sinabi ni Abba? Oh, kayo'y nagtanim, pero wala kayong naani. Bakit po? Bakit sila walang naani? It's because that's a consequence po sa kanilang hindi pagsunod. You have sown much but brought in little. Eat but do not have enough drink. But you are not filled with drink. Clothe yourselves, but no one is warm. And he who earns wages to put into a bag with holes. Kayong mga manunood sa Republic, naramdaman ba ninyo ito? Na ang laki ng natanggap mong sahod, pagkatapos dumaan ang 2, 3, 4 na araw, ano nangyari na? Nagtatanong na tayo. Sana ba yung pera? Can you relate? Bakit po ganyan?
Kasi po, parang, oo nga, dami ng dalang pera, pero saan inilagay yung pera na yun? Nailagay doon sa bag na meron palang butas. Holes. May holes, may butas. Okay? At kumakain pero hindi nabubusog. Gluttony. Hello, can we relate to this, mga kapatid na mga maninood Mm. sa Republic? Oo, kumakain tayo ng marami pero parang we don't feel satisfied. Umiinom tayo pero parang uhaw pa rin tayo at the end of the day. Ito pala mga kapatid ay consequence ayon po dito sa sinabi as prophecy dito sa verse 38 mga kapatid. Yan po. Verse 39, ikaw ay magtatanim ng ubasan at ang iyong alagaan, ngunit hindi ka iinom ng alak ni namimita sapagkat kakainin iyon ng uod. See? Meron pa ng mga pestilence. Kumbaga may mga peste nga kung sasabihin natin na may mga uod na silang kakain dito. Ano bang sinabi diyan sa Zephaniah 1 verse 13? Brother Dan, Okay po, can you read it for us? Zephaniah 1:13, their wealth will be plundered, their houses demolished. Though they build houses, they will not live in them. Though they Hmm. plant vineyards, they will not drink the wine. Wow. So, Mm. ma-plunder po. May mga kayamanan sila pero ma-plunder. Di ba anong naalala natin sa ating Torah reading kanina? Anong nangyari kay Amasyao doon sa Yasar-al, di ba? Ah, nakipag-away po yung hari ng Yasar-al kay Amasyao. At anong nangyari doon sa Yehuda? Anong nangyari? Di ba? Na-plunder po sila. Bakit sila na-plunder? Bakit sila natalo doon sa labanan? Eh, kapatid nila yun. Po, the northern tribe attacked the southern tribe dahil si Amasyao sa southern tribe violated the law. Went to other mighty ones. Mga kapatid, ang kanyang kasalanan. At marami pang iba na hindi niya sinunod ang mga kautusan ni Aba. At one point, sinunod niya. But in several point, hindi niya sinunod. So, ano nangyari? Nagkaroon ng plunder. Natalo sila sa digmaan with sa hari ng Yasar Al. At ayun, nagkaroon po ng plunder. Okay? So itong magkaroon ng plunder is, ito pala ay isang consequence po dahil sa kasalanan. As prophesied in verse 39. At ganun ang kanilang mga ubasan. Hindi sila makapag-harvest dahil mayroong uod mga kapatid. Po, so moving on. Let's proceed po sa 42. Anyone would like to volunteer? Wala tayong mga references dito but pwede kayong makapaghanap ng maraming mga other references din po. Okay, sino pong next one would read? Yan ba, Sister Corazon? Okay lang ba ang sounds mo? Or Brother Yasario, kung nandiyan na po, sino yung nandiyan? O na lang, Brother Dan. Opo, go ahead po. Salamat. Sister. Deuteronomy 28:42, lahat ng iyong punong kahoy at bunga ng iyong lupa ay aangkinin ng balang. Ang dayuhan na nakatira sa gitna mo ay tataas ng higit sa iyo habang ikaw ay bababa ng pababa. 44, siya ay magpapahiram sa iyo at ikaw ay hindi magpapahiram sa kanya. Siya ay magiging ulo at ikaw ay magiging buntot. Lahat ng mga sumpang ito ay darating sa iyo at hahabulin ka at aabutan ka hanggang ikaw ay mawasak sapagkat hindi mo pinakinggan ang tinig ni Yahuwah mong Aluwa at hindi mo tinupad ang kanyang mga utos at ang kanyang mga tuntunin na kanyang iniutos sa iyo. 46, ang mga iyon ay magiging isang tanda at isang kababalaghan sa iyo at sa iyong lahi magpakailanman. Okay po. Batay sa ating nabasa at narinig ang Sister baka sa iyo. Ano kaya mga kapatid?
pinag-usapan dito po, no, yung dayuhan, okay, na makatira sa iyong gitna. Ang mangyari po ay sila ay higit na ah, ay Higit sa'yo. tataas. Okay? Yung mga Mm. nakatira ng mga dayuhan, sila ay tataas ng higit sa iyo habang ikaw ay Pababa. bababa Oh my. ng pababa, mga kapatid. Mm. Huwag na natin kantahin yan kasi merong It's kanta not yan, that di good. ba? Okay. So, ayan mga kapatid. Siya'y magpapahiram. Itong pinag-usapan dito po ay yung ano po, dayuhan ha? Dayuhan. Siya'y Mm. magpapahiram sa iyo at ikaw ay hindi magpapahiram sa kanya. Siya ay magiging ulo at ikaw ay magiging buntot. Mga kapatid, habang binasa natin ito, binasa ni Sister Bakara Sayao, ano pong masasabi natin sa mga dayuhan na nandito sa Pilipinas? Rich. Some of them, most of Chinese people, Yan po mga kapatid. owner of big companies. Mm. Yan po. Totoo po yan mga kapatid. It's happening. Hindi Mhm. lang sa bansang Yasar Al noon. This is also happening to our country, mga kapatid. At bakit hinayaan ni Aba na mangyari yan? Sila'y palakas ng palakas, sila'y uh, payaman ng payaman, ngunit ang mga Pilipino nagiging mas mahirap, mga kapatid. Tingnan mo yan. Sino yung bansa na laging nagpapahiram sa mga Pilipino tuwing araw-araw, mga kapatid? Iikot yan sa mga lansangan, sa merkado, sa mga kunting tindahan. May iikot yan na mag-motorcycle, mga kapatid. Kaninong bansa nang galing yan sila? India. India, mga kapatid. Mm. India. Nagpaayos lang ako ng motorcycle ko. Habang naghihintay, 2 beses huminto yung mekaniko ng motorcycle ko kasi merong Indiano na humingi o ano yun, nagbayad ng pinahiram na pera, mga kapatid. So, Mm. that's a reality. Kahit sa ating bansa ngayon, it becomes a reality na yung mga dayuhan na sana sila yung maghirap dito sa ating bansa, pero hindi po, sila yung yumaman dito sa ating bansa. At Mm. hindi tayo ang nagpapahiram sa kanila, but sila yung nagpapahiram sa atin. At tayo yung naobliga na magbayad dahil may utang tayo. Mm. So, ito po ay kasalungat doon sa sinabi doon sa unang episode 1 natin, mga kapatid. Na kung ikaw ay mag-obey, ikaw ay barak na barak, dahil nag-obey tayo, ikaw yung magpapahiram at hindi ikaw ang humihiram. Mm. But ito ay nangyayari sa ating bansa ngayon, mga kapatid. Mm. At sabihin natin na bakit ba applicable ba yan sa ating bansa? Because as a nation also, not sought, we have not obeyed the voice of Yahuwah, mga kapatid. As a nation, hindi tayo sumunod. Hindi tayo nagbigay ng pugay sa kanyang pangalan at hindi tayo nagsunod sa kanyang mga kautusan, mga kapatid. As a nation, nangyari yan sa atin. At also as an individual, it can also happen to us. Let's look at verse 46, okay? Sa verse 44, marami pa kayong mga other references na pwede ninyong magdagdag dyan. Tingnan mo yan, oh. Ano sinabi niya? Bakit nangyari ito? Sabi dito ni Aba, sapagkat hindi mo pinakinggan ang tinig ni Yahuwah. Yan ang dahilan. Hindi mo tinupaad ang kanyang mga utos. See? Sa ating na-highlight kanina, if we disobey the voice of Abba Yahuwah and disobey the commands of Abba Yahuwah, these things will happen right before our eyes.
Look at verse 46 po. Can somebody read Isaiah 8 verse 9? Are you there na, Sister Lilieta? Sister, go ahead po, Sister Ito Bakar. po, 8-9, Brother Dan. Opo. Okay. Be shattered, O you peoples, and be broken in pieces. Give ear, all you from the far places of the earth. Gird yourselves, but be broken in pieces. Gird yourselves, but be broken in pieces. Wow. Mm. So, tinan mo yan, oh. Broken in pieces. And be scattered. Okay? Saan po mas-scattered? Sa iba't ibang, kita niyo mga kapatid? Mas-scattered sa iba't ibang lugar. Pieces. Okay? So, ayan. They will be scattered into different places. Sa verse 9 po, yan, verse 9, be shattered, O peoples, and be broken in pieces. Give ear, all you from the far places of the rats. Gird yourselves, and be broken in pieces. Gird yourselves, but be broken in pieces. Bakit po yun? It's because they have not listened to the voice of Abba Yahuwah. Okay? So, Yehuda po ang pinag-usapan dito. Verse 8. Yehuda ang pinag-usapan. Okay? And dahil dito, yun po, Yehuda will be broken. Yan ang pinag-usapan dyan. Ang mga iyon ay magiging isang tanda at isang kababalaghan sa inyo at sa inyong lahi magpakailanman. So, it will become a sign, mga kapatid. Okay po, let's proceed. 47, 49 hanggang 49 and 50. Okay, so dito sa verse, ano po, verse 47, meron tayong Nehemiah. Verse 48, meron tayong Jeremiah na pwede nating babasahin as reference dito. But dito sa verse 50, we have Jeremiah 5:15, Hosea 8:1, at meron tayong ABRUG. Ano bang ibig sabihin yan? Mamaya ating ipaliwanag po. Okay, anyone would like to read? Brother Dan ako. Salamat po, Sister Bakara sa iyo. Deuteronomy 28:47, sapagkat hindi ka naglilingkod na may kagalakan at may kasayahan ng puso ni Yahuwah mong alua, dahil sa kasaganaan ng lahat ng mga bagay. 48, kaya't maglilingkod ka sa iyong mga kaaway na susuguin ni Yahuwah laban sa iyo, sa gutom, uhaw, kahubaran at kakulangan sa lahat ng mga bagay. Lalagyan kanya ng isang pamatok na bakal sa iyong leeg hanggang sa maibuwal kanya. 49, magdadala si Yahuwah ng isang bansang laban sa iyo mula sa malayo, mula sa katapusan ng lupa, na gaya ng paglipad ng agila. Isang bansang ang wikay hindi mo nauunawaan. 50, bansang may mabangis na mukha na hindi igagalang ang pagkatao ng matanda ni mahahabag sa bata. Okay po. So, mga kapatid, sa nabasa ni Sister Bakara sa iyo, tinan mo itong mga prophetic dito nangyayari. Okay? Nung sila'y pumasok doon sa land of promise, full of abundance po yun, di ba, mga kapatid? So, tingnan mo naman anong nangyari. Nung sila'y nandoon na, anong nangyari? Tingnan mo. Sila'y naglilingkod, okay? Hindi ka naglilingkod na may kagalakan at may kasiyahan ng puso ni Yahuwah mong alua o aluwayam. Mga kapatid, nung sila pala ay pumasok doon, so ano yung kanilang response? Dapat sana ang kanilang response ay naglingkod sila kay Abba Yahuwah na may kagalakan at Kagalakan. kasayahan ng kanilang puso. Ano po yung punto natin dito mga kapatid? May kulang po sa appreciation.
Sana natuwa sila, nagalak sila, kasi hindi nila pinaghirapan yun. Tama po ba mga kapatid? Yes. Oh, hindi nila pinaghirapan yung abundance, land flowing with milk and honey. Hindi nila pinaghirapan yun. Ngunit nag-enjoy sila nung sila'y pumasok na doon. So dapat ang kanilang gratefulness, nagsilbi sila, naglingkod sila kay Abba Yahuwah with all the joy and gladness in their heart. Dapat yun ang nangyari, mga kapatid. Dahil sa kasaganaan ng lahat ng mga bagay na yan. Kung mga baraka pala, mga kapatid, ano po yung dapat nating gawin? Serve Yahuwah with All Gladness. your Serve gladness and Yahuwah with spirit. all our heart and with all gladness. Dapat yun po ang Mm. ating gagawin. Tingnan po natin Nehemiah 9:35. Ano nakasabi po sa Nehemiah 9? 35. Apa, 35. Ah, ito po. Bakit pa? Even while they were in their kingdom, enjoying your great goodness to them in the spacious and fertile land you gave them, they did not serve you or turn from their evil ways. Patuloy pa. 37, no? Apa. But see, we are slaves today, slaves in the land you gave our ancestors so they could eat its fruits and other good things it produces. 37, because of our sins, its abundant harvest goes to the kings you have placed over us. They rule over our bodies and our cattle as they please. We are in great distress. Yes See? po. Tingnan mo yan, verse 36, ha? Verse 36, We're slaves uh, today. verse 35, for they have not served you in their reign and your great goodness. Okay? Or in the large and rich land which you put before them, neither turn back from their evil deeds. See, we are servants today, and the land that you gave to our fathers to eat its fruit and the good of it, see, we are servants in it. And its riches yield goes to the sovereigns you have appointed over us because of our sins. See? Doon sa Yasaral, ano sila doon? Kasi Nehemiah ito, after Babylonian captivity na po ito, mga kapatid, ha? After Babylonian captivity na po ito. Doon sa Yasaral, they are enjoying abundance. Pero nung sila'y nailusob na, sila'y naibihag na po, naibihag sila doon sa Babylon, o di ba, naging alipin sila, naging servant sila ng mga other kings. So, yan, na-fulfill po. Batay sa Nehemiah, na-fulfill po. If you read verse 47, na-fulfill mga kapatid. Okay? Na-fulfill na po dito. So, yan. Makikita natin na talagang kung ano yung nakasulat, yan ay talagang nangyari mga kapatid. Okay? What about sa Jeremiah? Related to verse 48 po ang Jeremiah. Kaya't maglingkod sa inyong mga kaaway at susuguin ni Yahuwah laban sa inyo. Gutom, uhaw, kahubaran, kakulangan ng lahat ng mga bagay, lalagyan ka niya ng isang pamatok na bakal sa iyong liig hanggang sa maibuwal ka niya. Ano pinag-usapan dito, kapatid? Di ba slavery ang tinatawag dito? Yung, Yes po. Slavery po. Yung transatlantic, ang sinasabi dito mga kapatid is transatlantic slave trade ang nangyayari na rito. Okay po? But let's look at Jeremiah 28. Anong sabi po? Jeremiah 28. Jeremiah 28 po. 13. Opo, verse for 14. the Then Lamentation 4, verse 4 to 6 po. Sige, Jeremiah 28:14 muna. Jeremiah 14, this is what Yahuwah,
the alua of Yasser-al says, I'll put an iron yoke on the necks of all these nations to make them serve Nebuchadnezzar, king of Hmm. Babylon, and they will serve him. I will even give him control over the wild animals. See? Natupad po. Itong 28, dito natupad mga kapatid. Pagdating dito sa Babylonian captivity. Na-declare na rin po ni Yeramiao, na-declare po ni Yeramiao na anong gagawin at anong mangyari sa kanila. So it has been fulfilled. What about Lamentation 4:4-6? The tongue of the infant has clung to the roof of its mouth for thirst. Children ask for bread. No one breaks it for them. Those who ate delicacies have been laid waste in the streets. Those who were brought up in scarlet have embraced dunghills. And the wickedness of the daughter of my people is greater than the sin of Sodom. So anong Six, go ahead po. yun na po. Opo, anong nangyari? After Anong 6 nangyari po. sa mga kabataan? The sons and daughters, anong nangyayari mga kapatid? What is the picture here? Diba gutom ito mga kapatid? Yes po. Picture of For famine. bread. Famine. Famine. Mm. Kahit ang mga bata, yung mga bata na ang kanilang mga wear ay very elegant ang kanilang mga wear. Pero ngayon, ano nangyayari na mga kapatid? They should live in a very simple na buhay na mga talagang hirap na hirap mga kapatid. So, yan, slavery po ang pinag-usapan dito. Okay, naging servant, naging alipin sila mga kapatid. Bakit po nangyari yan? Because they have not listened to the voice of Abba Yahuwah. Okay, so marami pang mga references. Verse 49. Tingnan natin itong verse 50. Bansang mabangis na mukha ng hindi igagalang ang pagkatao ng matanda. Ano po? Mukhang hindi ni mahahabag sa mga bata. Okay? Basahin po natin ng ano po, itong verse 49. Magdadala si Yahuwah ng isang bansang laban sa iyo mula sa malayo, mula sa katapusan ng lupa, gaya ng paglipad ng agila. Isang bansang ang wikay hindi mo naunawaan. Prophecy ito mga kapatid, verse 49 is a prophecy na kung sila hindi makinig sa utos ni Abba, ano mangyari mga kapatid? Bansa mula sa malayo, gaya ng paglipad ng agila, isang bansang ang wikay hindi mo naunawaan. Anong pinag-usapan dito mga kapatid? Jeremiah 5:15, Hosea 8 verse 1. Anong pinag-usapan diyan? Yeramiao, again, 5:15, Hosea 8 verse 1. Anyone? Jeremiah 5:15. People of Yasher-al, declares Yahuwah. I am bringing a distant nation against you, an ancient and enduring nation, a people whose language you do not know, whose speech you do not understand. See? Sinabi sa verse 49, ngayon sa Jeremiah 5:15, nasabi naman po. Ang bansang tinutukoy dito sa Jeremiah 5:15 ay bansang Babylon, mga kapatid. Because during this time, hindi pa sila nabihag sa Babylon. Sa Jeremiah 5:15, hindi pa sila nabihag. But yan po ay nabanggit, 5:15 ng Jeremiah, yan po ay nabanggit din po sa Deuteronomy 28:49. What about Hosea 8 verse 1? Say verse 1, Opo. put the trumpet to your lips. An eagle is over the house of Yahuwah because the people have broken my covenant and rebelled against my law.
See? Dahil sila ay nag-rebel against the law, ano yung mangyari sa kanila? Hosea 8 verse Ram's 1. horn to your mouth. Ano po? Put the ram's horn to your mouth like an eagle against the house of See? Put the ram's horn to your mouth your mouth. like an eagle against the house of Yahuwah, because they have transgressed my covenant. They have rebelled against my Torah. Bakit po hinayaan ni Abba na may ram's horn? Napatunog po ang ram's horn. Okay? At merong katulad ng isang agila. At anong ginawa? Went against the house of Yahuwah. Why? Because they have transgressed my covenants. Mga kapatid, sa ating mga nabasa dito, may mga agila na pinag-usapan. Tama po ba? Hosea 8:1, agila pinag-usapan. Sister, baka sa iyo walang agila itong 5:15, no? Wala? Wala. 5:15. Wala po, no? Wala po. O ba't dito, paglipad ng agila. Okay, itong mga bansa na mula sa ibang malayo na lulusob sa Yasaral dito sa chapter 8 verse 1 against merong ram's horn na marinig at merong like agila na going against the house of Abba Yahuwah. Mga kapatid, ano pong pinag-usapan dito sa ABRUG? Kanina, sa Country? introduction, ano po? Ano Country? Oh, yes po. Country po? Yes, exactly po. Kanina sa introduction natin, A stands for Assyria. B Babylon. stands for Babylon. Babylon. Okay? R stands for Roman. Romans. And then ano kaya itong letter U, mga kapatid? Hindi po ito nabanggit kanina, but U stands for USA. Oh. Ano po ang letter G? Great Stands Britain. Germany. for Germany po. Germany. So ayon sa kasaysayan at ayon na rin po sa pagsaliksik ng ating mga kapatiran sa US, nung linusok ito ng Assyrian ang Yasar-al, northern tribe, mga kapatid. Ang symbol pala talaga gamit ng Assyrian Empire ay agila, mga kapatid. Agila ang kanilang symbol na ginamit. Babylonian Empire, ganoon din po, mga kapatid, ang ginamit nila na symbol. A symbol of an eagle, mga kapatid. At yun, na-conquer nila ang southern, which is the Judah, mga kapatid. Romans, ano po ang kanilang symbol na ginamit? Agila rin po, mga kapatid, ang kanilang mga symbol. At saan nyo makita? Sa kanilang mga shield. Okay, yung kanilang mga shield na ginagamit nila, ang kanilang mga shield ay may mga eagle symbol po yun. Okay? At napanood ko po, mga kapatid, yung Jerusalem siege. Paano natalo ang Jerusalem 70 AD po. AD na po ito, no? 70 AD. May napanood akong movie, mga kapatid. Ang style pala ng mga Roman war is kapag matindi yung wall ng isang city, dahil nandoon ang mga pagkain nila and all, kung matindi ang kanilang wall, ang kanilang gagawin, mga kapatid, ay gagawa sila ng another wall outside the wall of the city. So, ibig sabihin, kapag napalibutan na po nila ng separate wall, na malaking wall ang kanilang i-construct doon, talagang wala nang taong makalabas pa doon sa loob ng city na yan. At yun talaga ang nangyari sa Yasar-al, mga kapatid. Okay? Ilang buwan ang lumipas, marami pa silang pagkain, hindi pa sila nagkaroon ng problema doon. But nung
ilang buwan na ang lumipas, naubos na ang kanilang supply ng tubig, supply ng pagkain. So, ano nang nangyari, mga kapatid? May mga pangyayari na mga kapatid na dahil sa gutom, ano na ang nangyari? Kinakain na nila yung kanilang mga anak. Okay po? Dahil po yun sa sobrang gutom. At talagang natalo na po sila sa panahon na yun. Okay po? So, ayan. Itong Israel, USA, wala naman pong ginawa ang USA na kung saan nakipaglaban sila, okay, or Germany, but yun ang kanilang mga symbol po. Symbol po ito ng with eagles, mga kapatid. Okay? Siguro ngayon, wala pa tayong nakita kasi for now, USA is pro-Israel man ngayon, mga kapatid, but hindi natin alam no, kung yung Israel na nanirahan dyan, kung yan ba talaga yung chosen na mga tao ni Abi Yahuwah, mga kapatid. So, yan ay isang bagay na kailangan suriin pa natin. Okay po? And siyempre, anong ginawa ng Germany sa bansang Yasser Al, di ba? Tingnan natin yung nangyari sa Holocaust, mga kapatid. Di ba? Yung panahon ni Hitler. Germany man po yun, mga kapatid, di ba? So, yan. Bakit na allow ni Abang nangyari yan? Dahil because sa kanilang mga kasalanan. Let's proceed po sa 51 and following verses. Okay, verse 51 po. Anyone would like to read? Sister Corazon or Sister Lilita o sino man? Brother exactly kung nandyan na ba kayo? Okay Ako po. na lang, Brother Dan. Okay, go ahead po. 51. 51, kanyang kakainin ang anak ng iyong hayop at ang bunga ng iyong lupa hanggang sa ikaw ay mawasak. Wala rin ititira sa iyong trigo, alak o langis ng karagdagan ng iyong bakahan o ng anak ng iyong kawan hanggang sa ikaw ay mapuksa niya. 52, kanyang kukubkubin ka sa lahat ng iyong bayan hanggang sa ang mataas at may pader na kuta ng iyong pinagtitiwalaan ay bubagsak sa iyong buong lupain. Kanyang kukubkubin ka sa lahat ng iyong mga bayan sa buong lupang ibinibigay sa iyo ni Yahuwah mong aluwa. 53, at kakainin ka ng bunga ng iyong sariling katawan, ng laman ng iyong mga anak na lalaki at babae na ibinigay sa iyo ni Yahuwah mong aluwa sa pagkakubkub at sa paghihirap na ipinararanas sa iyo ng iyong mga kaaway. 54, maging ang lalaking pinakamabait at mahabagin sa iyo ay magkakait ng pagkain sa kanyang kapatid, sa kanyang asawa na kanyang niyayakap, at sa huli sa nalalabi sa kanyang mga anak. Wow. Mga kapatid, napakasakit po ang pangyayari dito. Verse 51 po, hindi natin ipaliwanag, but dito sa verse 52, yung kinukwento ko kanina, kung ano yung nangyari doon sa Jerusalem o Jerusalem siege, mga kapatid. Talagang doon sa movie na napanood ko, talagang ang tindi ng ginawa ng mga Roman, mga kapatid, doon sa kanilang bansa. Tindi ang ginawa ng mga Romans. At dahil doon, mga kapatid, nagkaroon sila ng kulang ng supply ng tubig, pagkain, kaya ayun, hindi maiwasan. Ang kanilang mga anak ay niluluto at kakainin na lang para makasurvive sila, mga kapatid. Pero ayon sa ating previous reading, mga kapatid, anong naalala nyo dito sa gutom dito? Chapter 2 chapter 6 ng Malakyam, 6:24 to 31. Anong naalala nyo sa gutom na yan? Bakit may gutom yan? Sino yung hari na naging powerful diyan? At dahil sa kakulangan ng pagkain, ah may dalawang nanay dito nakapag-usapan sila, di ba mga kapatid? Naalala niyo po? May dalawang nanay na nakipag-agree sila. Na yung isa, sabi niya, ikaw, lulutuin mo muna yung anak mo. Naalala mo yung kwento nito mga kapatid?
Pangalawang Malakiam 6:24. Isang nanay, sabi niya, lutuin mo yung anak mo muna. Pagkatapos, kainin natin yung anak mo, yung akin anak naman po ang lulutuin. Naalala po niyo po yun? So Yes po. yung kumain na sila sa unang anak, nabusog na ang lahat, yung pangalawang nanay, hindi na niya ibinigay, isinurrender yung kanyang anak. So ayun, nagkakaroon ng kaguluhan yun, di ba? So yun ay example po mga kapatid na ito'y nangyari na sa Yasser Al, mga kapatid. At dito, sa panahon ng Roman dispersion, Roman captivity, mga kapatid, talagang na-fulfill po ito. Itong lahat ng sinabi nito sa verse 52, dahil ang kanilang mga pader, ang kanilang mga kuta ay bumagsak na. Okay? Ayun. Dahil yun ay pinadala ni Abba Yahuwah upang sila ay talagang mawasak sila ng tuluyang mawasak sila, mga kapatid. At yun po ay dahil sa kanilang mga disobedience, mga kapatid. Okay? So, yan po, verse 55. Kaya't hindi niya ibinigay sa alinman sa kanila ang laman ng kanilang mga anak na kaniyang kakainin sapagkat walang natira sa kaniyang pagkukubkob at paghihirap na ipinararanas sa iyo ng inyong mga kaaway sa lahat ng inyong mga bayan. 56. Ang pinakamahinhin at pinakamaselang babae sa gitna mo na hindi pa mangangahas na itungtong ang talampakan ng kanyang paa sa lupa dahil sa kahinhinan at pagiging maselan ay magiging masama sa kanyang mata, sa kanyang asawa at sa kanyang anak na lalaki at babae. See? Verse 57, at sa kanyang isinilang na lumabas sa paggagitan ng kanyang mga hita ay sa kanyang mga anak na kanyang panganganak sapagkat lihim niyang kakainin sila dahil sa kakulangan ng lahat ng mga bagay sa pagkukubkob at sa paghihirap ipararanas sa iyo ng inyong mga kaaway sa inyong bayan. So talagang pahirap ng pahirap ang ginagawa po ng mga kaaway. And that had happened talaga, mga kapatid. Kung ano yung nangyari noon sa nakaraan. Kung hindi mo gagawin ang lahat ng mga salita ng kautusan ito na nasa sulat sa aklat nito upang ikaw ay matakot dito sa maluwalhati at kakilakilabot na pangalang ni Yahuwah mong Aluwayam, mga kapatid. Napakatindi po ang salita ni Abba Yahuwah. Okay? So, ayan. Moving on sa ating verse 59. Kung magkagayoy, ipapapadala ni Yahuwah sa inyo at sa inyong mga anak ang di pangkaraniwang kahirapan, matindi at walang katapusan at malubhang karamdaman na tumatagal. Muli niyang ipapadala sa inyo ang lahat ng mga sakit sa Ehipto na iyong kinatatakutan sa kakapit sa iyo at kakapit sa iyo. Bawat sakit at bawat salot na hindi nakasulat sa aklat. See? Mga kapatid, meron pa palang hindi nakasulat. At kautusan ito'y ipaparating nga sa inyo ni Yahuwah hanggang sa ikaw ay mapuksa. Verse 62, kayo't maiiwang iilan sa bilang samantalang noon kayo'y naging gaya ng mga bituin sa lahat ng karamihan. Sapagkat hindi ninyo pinakinggan ang tinig ni Yahuwah mong Aluwah. So, nung sila'y nakikinig pa, para silang dami ng mga bituin. Kasi yun po ang covenant, yun po ang promise ni Abba Yahuwah, ang Abraham. Pero ngayon, anong nangyayari? Lumiliit na po sila, mga kapatid. May kukunting naiiwan na, mga kapatid. Verse 63, kung paanong si Yahuwah ay natutuwa na gawan kayo ng mabuti
at paramihin kayo. At gayon magagalak si Yahuwah sa inyo na kayo'y lipulin at puksain. Kayo'y palayasin sa lupain na iyong pinapasok upang angkinin. So, yun palang land of abundance kung saan pinapasok sila ni Abba Yahuwah doon. Ano mangyari pa lang kapatid? Sila ipapalayasin doon. Okay, so yun na nga ang nakwento na natin kanina. Nilusob sila ng Assyrian, linusob sila ng Babylonian, linusob po sila ng Romans, kaya sila po'y na-scattered po. Sila po'y lumayas. Sila po'y napunta sa iba't ibang mga lugar. Pangangalatin kayo ni Yahuwah. Okay? Sa lahat ng mga bayan mula sa isang dulo at ng lupa hanggang kabilang dulo ng lupa. At dooy maglilingkod kayo sa ibang mga makapangyarihan na yari sa kahoy at bato na hindi ninyo kilala, ni ang mga ninuno. So, ang masaklap dito mga kapatid, kasi nung sila'y ma-scattered na, sila po'y maglingkod sa ibang mga makapangyarihan na hindi nila kilala, buhat o gawa po ng kahoy o bato o mula sa kahoy o bato mga kapatid. So that being said, ito po yung ating summary mga kapatid. Deuteronomy chapter 28, 30 to 68 ay isang prophecy po ito mga kapatid. It entails for the nation of Yasharal and it entails for every believer of Yahuwah who do not obey His voice and do not guard His commands. So ang tanong mga kapatid is, ano itong mensahe para sa atin? Kayong mga manunood sa Republis, ano kaya itong mensahe para sa atin? Marami pa tayong pagsuriin doon sa mga verses na iyon mga kapatid. Ano yung dapat nating baguhin o dapat nating tanggapin na mga katotohanan dito? So all credit po kay Abya Uwa. Ito po yung ating ito po yung ating nakuha na sources. Link po natin mula sa mga kapatiran sa Assembly of Yahuwah USA. Can I hear any comment po before tayo magtapos? Siguro Brad, Opo, brother. tanong Yes, sir. Go ahead po. ang thoughts and feelings ko dito Brad is binigay din to sa atin bilang isang precaution siguro kasi hindi naman siya nagbabago kung ano yung ginagawa niya noon gagawin niya ulit ngayon. So as a believer or as a keeper of his covenant, nandun, alam na kasi natin yung yung tama at mali, yung magiging consequences doon sa pwede nating magawang kasalanan. Kaya inilatag na ni Aba sa atin lahat Kaya siguro bilang ano na rin, babala o paalala na hindi tayo matulad o hindi magaya doon sa nararanasan po ng native Yasharal. At kahit nga po, siguro, ibang usapin na din po yan pagdating po doon sa bloodline po natin, no? Opo. Kasi meron din pong topic sa ganun kung sino po talaga tayo mga Pilipino. At bilang mananampalataya na lang din siguro, alam naman natin at hindi lingid sa atin kaalaman at kaisipan noon pa man kahit sa mga history ang pag-uusapan. Wala po tayong pinagkaiba po talaga sa Yusral Kaya po, kung ano po yung nararanasan natin mula noon hanggang ngayon, ay ito po ay bunga ng ating in general po, I'm talking in general. Bunga po ito ng ating katigasan ng ulo, Opo. pagiging suwail, Hmm. pagiging kalapastanganan.
doon sa ating Ama, sapagkat binigay na po niya yung kanyang mga alituntunin, kanyang mga lagda at kautusan, pero sinusuway pa rin natin. At and the biggest issue here in the Philippines is that we are uh, ang stronghold po talaga natin dito is yung idolatry po talaga eh. Opo. Ah, yun yung mahirap alisin at Tama po. tawag nito. Hindi lang talaga dapat putulin ang ugat o ang Mm. pinagmulan. Hindi dapat talaga kasi grabe talaga ang brainwashing na nangyayari. Kaya hanggang sa ngayon, madaming mga tourist spot na may nagsisipaglakihang mga ribulto, Tama. at yun, lahat po ng pag-uusapan natin, if we are talking of idolatry, hindi lang po Mm. talaga sa physical na statue or images, graven images. Marami, pero alam po natin talaga na ang pinaka malalim na pinag-uugatan ng lahat, ah, kaya tayo nasadlak sa ganitong kahirapan, isa po 'yon. Yung piyesta ng itim na Nazareno, yung Santo Mm. Niño, isa 'yun eh. Isa Opo. 'yun na nagpapagapos talaga sa atin noon pa man. Pamula noong tayo ay na-brainwash talaga ng mga Kastila. Mm. Hanggang ngayon, dala-dala pa rin 'yun. Kaya marami nang talagang makikipagpatayan doon pagka pinag-uusapan 'yan eh. Tama. At kahit nga po yung mga Christian churches o yung mga pastor, kahit na anong tapang po nila, talaga naman kaya maraming mga religious group na talagang nagtatalo-talo, Mm. nag-aaway, minsan pa nga dumadanak ng dugo sapagkat doon sa pinagmulan eh. Yun yung pinakaugat Tama. na kung paano tayo ba binulag, Mhm. dinaya, ah, talagang piniringan kumbaga. Mhm. ah, Opo. Pinapasunod tayo doon sa mali na Mali. katuruan, mga Tama. tradisyon, Maling mga pangalan. Mm. maling pangalan, maling paniniwala. Lahat po eh. Kaya tayo na mga awaken, tayo na mga believers na eh talagang kumbaga sinusuka natin lahat eh. For us na nakarating tayo sa truth na ito ay it's because we are uh, more than able and willing to or sabihin natin na meron tayong pagpapakumbaba na willing tayong i-unlearn lahat ah, at mag-relearn upang tayo mag-learn po doon talaga sa tunay na pangyayari, bakit naggaganoon, bakit Mm. nagkaganito. At yun po yun, kahit sa atin, individual, Brad, sa mga kapatiran natin Opo. na may mga pamilya na tayo lang mag-isa ang believer, may mga Tama. tatlo, dalawa, mapalad na nga po yung buong pamilya ay nakakakilala kay Aba eh. Mm. Kaya lang, syempre, ang nakakaano pa din, lahat tayo nakakaranas ng pag-uusig, nakakaranas tayo ng pagtatakwil, lahat po ng pwede nating maranasan na na madama natin kung paano din o gaano kahirap pala itong narrow path na ah, dinadaanan natin. Hindi ganun kadali eh. Kasi kung madali lang ang tinatahak natin at ang tinuturo ni Aba, hindi po posible na talaga may isang religion na lang. Kumbaga, talking of religion, Opo. isang religion na lang talaga tayo. Mhm. Pero hindi eh. Hindi. Mhm. Meron talagang daan na tama, daan na talagang yun yung tinuro ni Aba na hindi madali. Kaya nga pag sabi po niya, di ba, pag sumikapan natin na makapasok sapagkat kakaunti lang ang nakakaalam at ang nakakasumpong nito. So kaya mapalad talaga tayo. We are more Yan na. than two. Yan na yung opo. Sapagkat isa po tayo sa pinila out of Mm. 7.8 billion
people all over the world. Isa po tayo sa hindi lang tayo tinawag, kundi pinili dahil po sa banal at makapangyarihang pangalan ni Aba ay nakakilala po tayo sa Kanya, natututunan nating sundin at isa pamuhay yung Kanyang mga kautusan, ang Kanyang mga lagda at alituntunin. Na yun po yung pagkaingatan po natin sapagkat tayo po ay maaring bumagsak po doon. At alam na po natin ito sa topic na ito, alam natin ang magiging consequence doon sa mga kasalanan yun kapag hindi tayo maging aware. Tama po. At yun lamang po. Yada. Salamat po. Yada yawa po mga kapatid sa nabahagi na share po ni Brother Yasser Yao, kung saan meron po siyang reflection, no? Patungkol sa ating journey ngayon. Nawa magkaroon tayo ng more serious, more consistent, mga kapatid, na walk through the ways of Abba Yahuwah, mga kapatid. The ways of obedience, the ways of keeping the Torah, mga kapatid. So that itong lahat ng mga sinasabi dito ay maiwasan po na hindi ito mangyari sa harapan natin. Hindi ito mangyari right before our eyes, mga kapatid. At kung mangyari man sakali, mga kapatid, yan po ay challenge na tayo ay nakapag-realize. Tayo ay nagkaroon ng realization na totoo yung sinabi. Totoo po yung sinulat. At kung yan ay nangyari sa Yasser Al, at yan ay nangyari noon, at ito rin po ay pwedeng mangyari kung tayo po ay maging suwail, maging disobedient. But hindi po natin i-highlight yun. Ang i-highlight po natin is yung pagiging obedient natin. Teachable heart, teachable and willing heart to submit and to do His will po. Kasi yun po ang maganda, yun po ang mainam, mga kapatid. That being said, Yehovah Barakas, mga kapatid, sa katuruan ito, Yehovah Barakas and all His team po, and praises kay Abba Yehovah. Meron po bang mag-share kung wala na? Okay po. Kung wala na, all esteem and praises kay Abba Yehovah, mga kapatid.